Siguro makakain ko yan pag wala na talaga. As in, walang, hindi talaga mamamatay na. Pero kung kaya mo pa naman mag-ano, yung mukhang chicken din pala yung mukha ni ate, yung prito. Wala din sa katenga. Kasi kumingat ako sa pagkain. Hindi pa man tapos magluto. May mga nakaabang ng mga customers sa chicken. Kung magtenga mo, hindi kayo magsasama, dyan ka. Yan lang. Pag kanina, sabi ka, moreta, lobo, masal. Ano lang po, ang ito ko nito naso. Nandiyan, Let the world pass you. bumili rin si Jerry Boy ng 10 pisong halaga ng hapong pagpal. Ito na, sisilbing nilang panghalina. Shimmy, 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 shimmy. Zawang pa si ate. Sa dami ng mga nagluluto ng tulad ni Jerry Boy, nakababahala ang problema ng food waste sa Pilipinas. Nangyayari What ito mula sa production at sa consumption what ng kanin. about me? Sa Benguet, What about Pampanga, me? tinuturing na vegetable basket ng Pilipinas, tuletong lahat ng gulay ang tinatapon na parang hindi makapasa sa quality control. Igago rin kasi yung mga Ang ibang gulay, nabubulok naman dahil sa kakulangan ng storage facility. Kasi sa production level pa nga, mas marami pa siguro yung process natin doon na hindi natin naaaral pa, no? Kagaya ng ating rice, sa pag-harvest pa lang ng rice, meron na tayong losses dahil sa manual or mechanization or non-modernized equipment, maraming losses. Sa datos naman, Food and Nutrition Research Institute o FNRI, noong 2015, umabot sa 1,212 metric tons ng bigas ang wasted o nasayang. Natumbas ito ng 24,240 na sako o kaban na nasasayang na bigas kada araw. Sa isang pag-aaral, umabot sa 1,717 metric tons ng baked waste o yung itinapong tirang pagkain noong 2015. Katumbas ito ng 95 na dump truck ng baked waste kada araw. Para parehong masolusyonan ang problema ng food waste at dumaraming bilang ng mga nagluto, ipinatuthala sa Senado at Kamara ang Bill on Reducing Food Waste through Food Donation and Food Waste Recycling o Food Waste Reduction Act. Layo nito na maibigay ang mga surplus food ng iba't ibang kumpanya sa mga tinatawag ng food insecure o mga taong walang sapat na makain. Sa ilalim ng panukala, ang mismong may-ari ng establishmento ang pipili at mag-equalize sa mga pagkain pwede pang kainin. Kapag nasiguro ng ligtas sa mga pagkain, saka pala nito ibigay sa mga accredited na food bank na tinukoy ng SWD. Sa ngayon, nakatikim pa rin ang dalawang versyon ng Food Waste Reduction Act sa Kongreso. Sa TNT mo kahit budget ka po sa mga internet makakaraos. Mga gastusin.
like yung mga vegetables, Yan, yung galing sa ano? galing sa Victoria, niluluto ka agad yan. So alam nila kung paano, what we call the engineer, to purpose the food. So ito yung tinatawag natin na agri-fruits and vegetables na normal tinatapon na lang na pwede pang kainin. Ngayong umaga, aabot sa 200 bata ang makakainin sa food bank. Kabilang sila sa mga pinakamahirap sa lugar. Nakikipag-unahin kami sa barangay dahil alam nila yung sila yung mga ikaw buhay. Sa Tondo, mula sa daycare centers, we work upwards towards the families. So buong households, ang pinaalagaan natin ang pinapakain namin. Volunteer din sa food bank ang ilang mga magulang ng mga bata. Isa sa mga volunteer, si Cecilia Kama. Dalawang anak niya ang beneficiary ng food bank. Ngayon ang kitapan. Gaya ko ngayon yung isang anak ng grade 6. Dito po siya, kaya dito po kami nabasa. Kapalit, mahilig na pagkain. Isa yung pagkain. Ang magandang alternative yun. Ang subak ito ng mga panahon na magpapagpag ka. Bukod sa kusina ng food bank, pinakita rin sa amin ni Jomar ang kanilang storage room. Dito, iniimbak ang mga produkto na i-display ng iba't ibang food company sa kanila. You can cook spaghetti, you can cook casino, no? You can cook mga luncheon meat, no? Corned beef. So, yung mga bata mo, gusto naman nila yun eh. So, ang ginagawa lang namin, nililipin namin sila, make them healthier. Yung mga process, hindi malapit na sa Yun yung mga recipe. basically lahat ng food that's meant for fire destruction. Ayaw kasama yun. Yes. Baka Kasama yun. sinisiguro lahat ng ligtas ang malinis at Broski, what happened? I want my emojis back. Donate yung sa amin na surplus lang nila. Hindi naman nila. Like what? Yes, mga surplus lang. At may mga individuals na may data, nilagay sila ng mga sako ng bigas, mga asukal. Yan yung charity natin. Pagkatapos ihanda ang mga gulay na nakuha sa palengke, sinimulan na ito kung ng mga volunteer. Ang panahon na sa ating gulay, sinamahan ng sardinas. Alas 11 ng umaga, dumating na ang mga bata. Dalawang batch, yung mga bata na siyama, nagpupunta dito sa food bank. Una, yung mga bata na nagagaling na sa eskwela, hindi mo nagagahan para manangkalian. Pangalawa, yung mga bata na estudyante naman, bago pumasok sa eskwela, dumadaan din nito para kumain. Beneficiary rin ng food bank si Lola Lidia Obilio at kanyang dalawang apo na sina Joy at Resma. Araw-araw silang pupunta dito sa food bank bago pumasok sa eskwela.